Sa gitna ng mataong distrito ng negosyo sa Makati, nakatayo ang isang kilalang kumpanya ng technology solutions na pagmamay-ari ni Don Romel Villanueva. Kilala ang kanyang kumpanya bilang isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong IT service provider sa bansa. Maraming gustong makapasok sa kumpanyang ito dahil sa magandang benepisyo, mataas na sahod, at prestiyosong reputasyon. Ngunit sa kabila ng magandang imahe ng kumpanya, may isang madilim na katotohanan ang bumabalot sa loob ng kanilang opisina. At iyon ay ang presensya ng kanilang kinakatakutang head supervisor. Walang iba kung hindi si Junmark Alvarado. Si Junmark ay kilala bilang isang taong mayabang, mapangmata, at sipsip sa mga nakatataas. Sa harap ng mga boss, lalo na kay Don Romel, napaka-profesional at napakabait ang kanyang pinapakita. Ngunit kapag siya ay kaharap ng mga ordinaryong empleyado, tila nagiging ibang tao siya. Hoy ikaw! Bakit hindi pa tapos ang report na yan ha? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Sigaw ni Junmark sa isang empleyadong halos manginig sa takot. Tahimik lamang ang buong opisina. Walang naglalakas loob na sumagot o kumontra sa kanya. Sanay na ang lahat sa kanyang ugali. Mas pinipili na lamang nilang magtiis kaysa mawalan ng trabaho. May mga chismis pang sinasabi ng ilang mga empleyado na kaya nananatili si Junmark sa mataas na posisyon ay dahil sa sobrang galing niyang magpa-impress sa may-ari ng kumpanya. Isang umaga, nagkaroon ng kakaibang sigla ang HR department ng kumpanya. May mga bago kasing empleyado na darating. May 2 bagong hire ngayon. Sana naman ay mabait sila. Bulong ni Liza, isa sa mga senior staff. Basta't wag lang mapunta kay Junmark, sagot naman ni Carlo, habang nakangiti ng pilit. Ilang sandali pa, pumasok sa opisina ang 2 bagong mukha. Ang una ay si Sam Velasco, isang masayahin, palabiro, at mukhang madaling pakisamahan. May dala siyang kumpiyansa at enerhiya na agad napansin ng mga empleyado. Kasunod naman niya ay isang tahimik na binata. Simple lamang ang suot nito. Malinis, pero hindi mamahalin ang kanyang damit. May suot siyang salamin, maayos ang postura, at tila may lalim ang kanyang mga mata. Siya ay walang iba kung hindi si Michael Reyes. Tahimik siyang naglakad papasok ng opisina. Hawak ang kanyang mga dokumento. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit may kakaibang aura ng katalinuhan at kalmado ang kanyang presensya. Lumapit si Sam sa kanya at tinapik ang balikat nito. Bro, mukhang mahirap ata dito ah. Ramdam ko kaagad ang tensyon eh. Pabirong sabi ni Sam. Bahagyang umiti si Michael. Trabaho lang naman ang pinunta natin dito. Mahinahon niyang sagot. Hindi nila alam na may mga mata palang matagal nang nakatingin sa kanila. Mula sa kanyang glass office, pinagmamasdan sila ni Junmark. Mga bagong bata to ah. Tignan lang natin kung hanggang kailan tatagal. Bulong niya sa sarili habang nakangisi. Tinawag niya ang HR assistant. Dalhin mo dito ang mga bagong empleyado. Utos niya. Maya-maya, pumasok sina Michael at Sam sa opisina ni Junmark. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Sam nang maramdaman ang bigat ng presensya ng supervisor. Good morning po, sir. Magalang na bati ni Sam. Hindi sumagot si Junmark. Tinitigan lamang niya sila mula ulo hanggang paa. Kayong 2 ang bagong hire? Tanong niya, na parang may halong panghahamak. Opo sir, kami nga po, sagot ni Michael. Pinagmasdan siya ni Junmark ng matagal, para bang may nahanap siyang kahinaan. Mukhang tahimik ka ata, sana hindi ka pabigat ha, malamig niyang sabi. Tumango lamang si Michael. Maya-may biglang umisi si Junmark. Simula ngayon, ikaw Michael, tutulungan mo muna ang admin staff.
Magtitimpla ka ng kape, mag-ayos ka ng files, at kung ano pa ang iutos sa'yo. Naiintindihan mo ba? Napatingin si Sam kay Michael. Tila naghihintay kung magrereklamo ito. Ngunit nanatiling kalmado si Michael. Opo sir, sagot niya ng magalang. Napangisi si Junmark. Tila nasiyahan sa kanyang ginawa. Good. Dito, kailangan marunong kang sumunod. Walang special treatment. Paglabas nila sa opisina, hindi napigilan ni Sam ang magsalita. Pare, office staff tayo hindi ba? Hindi tayo barista. Pero bakit pumayag ka? Sandaling natahimik si Michael bago sumagot. Alam mo Sam, minsan, hindi mo kailangang ipakita ka agad kung ano ang kaya mo. Hindi alam ni Sam kung bakit, pero may kakaibang kumpiyansa sa tono ni Michael. Habang nagsisimula ang araw ng kanilang trabaho, walang nakakaalam na ang tahimik na binatang iyon ay may itinatagong kakayahang kayang baguhin ang kapalaran ng buong kumpanya. At higit sa lahat, kayang baguhin ang buhay ng taong patuloy na minamaliit siya. Ngunit sa ngayon, ang lahat ay magsisimula mula sa isang simpleng tasa ng kape. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magtrabaho sina Michael at Sam sa kumpanya ni Don Romel. Unti-unti nang nasasanay ang dalawa sa takbo ng trabaho sa opisina. Ngunit hindi may kakaila na magkaibang-magkaiba ang kanilang karanasan. Si Sam ay napunta sa technical support team kung saan ay mabilis siyang nakihalubilo sa mga kasamahan. Dahil sa kanyang pagiging palabiro at masayahin, madali siyang nagustuhan ng karamihan. Ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin niya ang tensyon sa opisina, lalo na kapag naroon si Junmark. Samantala, si Michael ay tila naging personal assistant ng buong opisina. Hindi dahil yon ang kanyang trabaho, kung hindi dahil iyon ang gusto ni Junmark. Michael, yung kape ko wala na namang asukal. Lagyan mo na rin ng creamer ha? Sigaw ni Junmark mula sa kanyang opisina. Agad na tumayo si Michael at nagtungo sa pantry. Tahimik lamang siyang gumagawa ng kape habang pinagmamasdan siya ng ilang mga empleyado. Ay nako, sayang naman ang galing ng batang yan. Kung ganito lang ang pinapagawa sa kanya. Pulong ni Liza kay Carlo. Napansin mo rin pala, ang bilis niyang umintindi ng system orientation noong training. Kaya alam kong may potensyal siya, sagot ni Carlo. Hindi lingid sa kaalaman ng ilan na sa unang linggo pa lamang ni Michael, napansin ng training officer na napakabilis niyang matuto. Halos kabisado niya na kaagad ang buong workflow ng kumpanya. Ngunit hindi yan nakarating kay Junmark. O baka sadyang ayaw niya lamang pansinin. Isang tanghali, habang nag-aayos si Michael ng mga lumang files sa storage room, dumating si Sam dala ang 2 soft drinks. Uy bro, pahinga muna tayo, sabi ni Sam habang iniabot ang isa sa kanya. Ngumiti si Michael at tinanggap ang inumin. Salamat bro ah. Pre, seryoso muna. Hindi ka ba napipikon kay Junmark? Grabe ka niya utusan eh, tanong ni Sam. Saglit na natahimik si Michael bago sumagot. Hindi naman, lahat ng bagay ay may dahilan. Napakamot sa ulo si Sam. Hindi kita maintindihan minsan bro. Mahinang natawa naman si Michael. Mas mabuting obserbahan muna ang sistema bago tayo kumilos. Hindi alam ni Sam kung bakit, ngunit parang may mas malalim na kahulugan ang sinabi ng kanyang kaibigan. Samantala, sa conference room ng kumpanya, nagkaroon ng seryosong meeting ang management team. Naroon si Don Romel, ilang department heads, at si Junmark. 3 buwan na nating problema ang system breach. Malaki na ang nawawala sa kumpanya. Seryosong sabi ni Don Romel. Sir, ginagawa naman po ng IT team ang lahat, sagot ni Junmark, sabay punas ng pawis sa noo. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon? Malamig na tanong ng may-ari. Tahimik ang buong silid. Ang hindi nila alam, ilang beses nang napansin ni Michael ang problema sa system habang siya ay nag-aayos ng files at tumutulong sa ibang mga empleyado.
May mga pagkakataong napapansin niyang paulit-ulit ang parehong error sa database logs. Ngunit mas pinipili niyang manahimik. Isang araw, habang nagtatype si Junmark ng report, bigla siyang nagalit. "Michael!" sigaw niya. Agad namang lumapit ang binata. "Yes po, sir." "Ang bagal mong mag-file ng mga documents. Tignan mo to. Magulo ang sistema tuloy." Pasigaw niyang sabi. Tahimik lamang si Michael habang inaayos ang mga papel. Sa gilid ng opisina, may ilang empleyadong naaawa na sa kanya. "Grabe na si Sir Junmark, no?" sabi ni Liza. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kahiyan. "Simula ngayon, ikaw na ang maglilinis ng conference room pagkatapos ng meeting, ha? Para naman may silbi ka," dagdag ni Junmark. Napayuko si Sam sa kanyang cubicle. Gusto niyang sumagot, ngunit natatakot siya. Pero si Michael ay nanatiling kalmado. "Opo, sir," sagot niya ng mahinahon. Kinagabihan, matapos ang meeting ng management, naiwan si Michael sa conference room. Tahimik niyang pinupunasan ang mesa habang nag-iisa. Napansin niya ang laptop na naiwan sa mesa. Hindi niya ito hinawakan, ngunit nasilayan niya ang screen. May nakabukas na system error report. Saglit siyang natigilan. Bahagya siyang lumapit at binasa ang laman. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Para bang may nabubuong ideya sa kanyang isip. Ngunit bigla siyang umatras at ipinagpatuloy ang paglilinis. Sa labas ng gusali, hiniintay siya ni Sam. "Pre, late ka na naman." "May tinapos lang ako," sagot ni Michael. Habang naglalakad sila pauwi, napansin ni Sam ang kakaibang katahimikan ng kaibigan. "May iniisip ka, no?" tanong nito. Saglit na tumingin si Michael sa matayog na gusali ng kumpanya. "Minsan, may mga problemang matagal nang may solusyon. Kailangan lang talagang may makakita." Napakunot ang noo ni Sam. "Anong ibig mong sabihin, pre?" Ngumiti lamang si Michael at nagpatuloy sa paglalakad. Habang lumalalim ang gabi, walang nakakaalam na ang tahimik na binatang patuloy na ipinapahiya ay unti-unti nang binubuo ang sagot sa problemang hindi malutas ng buong kumpanya. At sa mga susunod na araw, magsisimula nang magbago ang takbo ng kanilang kapalaran. Habang patuloy ang normal na takbo ng trabaho sa opisina, unti-unting lumalala ang isang problemang matagal nang kinakaharap ng kumpanya ni Don Romel. Isang seryosong system malfunction, ang patuloy na nagdudulot ng pagkawala ng mahalagang data ng kanilang mga kliyente. Dahil dito, nagsimula ng mabahala ang mga matataas na opisyal. Sa IT department, halos hindi na natutulog ang mga empleyado, kakahanap ng solusyon. "Kung hindi natin ito maayos, baka mawalan tayo ng malaking kontrata," seryosong sabi ni Engineer Victor, ang senior system analyst. Samantala, abala si Junmark sa pagpupulong sa management team. Pilit na ipinapakita na kontrolado niya ang sitwasyon, kahit hindi naman talaga. "Don Romel, ginagawa na po namin ang lahat ng makakaya namin. Kailangan lang po namin ng kaunting panahon," kumpiyansang sabi ni Junmark. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam ang kaba sa kanyang boses. Habang nagaganap ang mga seryosong meeting, si Michael ay patuloy sa kanyang simpleng mga gawain sa opisina. Nagtitimpla ng kape, nag-aayos ng files, at naglilinis ng conference room. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, palihim niyang sinusuri ang mga lumang system logs na naiiwan sa mga printer o scrap files na itinatapon ng IT team. Isang hapon, nadatnan siya ni Sam na seryosong nakatingin sa isang printout. "Bro, ano yan?" tanong ni Sam. "Error logs ng server," mainang sagot ni Michael. Napakunot ang noo ni Sam. "Paano mo nakuha yan?" "Tinapon lang kasi ito sa shredder box. Hindi pa nadudurog, kaya kinuha ko," sagot niya. Napailing si Sam. "Pre, baka mapahama ka kapag nahuli ka, ha?"
Ngunit ngumiti lamang si Michael. Minsan, ang sagot sa problema nasa mga bagay na tinatapon lang. Hindi alam ni Sam kung matatawa ba siya o mababahala. Samantala, lalo pang naging masungit si Junmark dahil sa pressure mula sa management. Isang umaga, nagkaroon ng biglaang meeting ang buong opisina. Halos lahat ay kinakabahan. "Makinig kayong lahat!" sigaw ni Junmark habang nakatayo sa harap. "Kung sino man ang nagkakamali sa workflow, siguradong mananagot sa akin. Hindi natin pwedeng hayaang bumagsak ang kumpanya dahil sa kapabayaan." Tahimik ang lahat. Bigla siyang lumingon kay Michael. "At ikaw, bakit nakatayo ka lang dyan ha? Dalhan mo nga kami ng kape dito. Bilisan mo." Napayuko ang ilang mga empleyado. Nahihiya sila para kay Michael. Ngunit gaya ng dati, kalmado lamang ang binata. "Opo sir." Habang naghahanda ng kape si Michael, napansin niyang nag-uusap ang dalawang IT staff malapit sa pantry. "Hindi talaga natin mahanap kung saan nanggagaling ang data leak," sabi ng isa. "Para kasing may ghost process sa system. Lumalabas lang kapag peak hours," sagot ng isa pa. Tahimik na nakikinig si Michael habang hinahalo ang kape. Sa kanyang isipan, unti-unti nagkakabit-kabit ang mga peraso ng impormasyon. Kinagabihan, nag-overtime ang halos buong IT team. Si Sam ay kabilang sa tumutulong sa documentation. Habang papalabas na siya ng opisina, napansin niyang may ilaw pa sa storage room. Paglapit niya, nakita niya si Michael na may hawak na lumang company laptop. "Pre, bakit nandito ka?" tanong ni Sam. "May tinitignan lang," sagot niya. Napansin ni Sam na may mga diagram at coding notes sa papel ni Michael. "Michael, marunong ka ba sa programming?" nagtatakang tanong ni Sam. Saglit na natahimik ang binata bago umiti. "Sakto lang." Hindi kumbinsido si Sam, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Samantala, sa loob ng opisina ni Junmark, nag-iisa siyang nakaupo habang hawak ang phone. "Don Romel, wag po kayong mag-alala. Maayos po namin ito," pilit niyang sabi. Pagkababa ng tawag, bigla siyang napasuntok sa mesa. "Kung sino man ang may kasalanan nito, siguradong matatanggal," galit niyang bulong. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumala ang sitwasyon. May isang malaking kliyente ang nagbabantang bawiin ang kontrata kapag hindi naayos ang problema sa loob ng 2 linggo. Nagkaroon ng emergency meeting ang buong management. Halos lahat ay nawawalan na ng pag-asa. Sa labas ng conference room, tahimik na nagwawalis si Michael. Ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang malalim na pag-iisip. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas doon si Don Romel. Halatang pagod at problemado. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Ngumiti ng magalang si Michael at bagyang yumuko. Tumango lamang si Don Romel bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi niya napansin. Ang papel na hawak ni Michael ay naglalaman ng mga posibleng solusyon sa problemang kinakaharap ng kumpanya. Sa mga sumunod na araw, mas lalong titindi ang pagsubok. At habang patuloy ang pagmamalit kay Michael, palapit na ng palapit ang araw kung kailan mabubunyag ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit ang tanong, handa ba ang lahat sa katotohanan ng kanilang matutuklasan? Lumipas ang mga araw na tila mabigat ang hangin sa buong opisina. Halos lahat ng empleyado ay ramdam ang matinding pressure dahil sa lumalalang problema sa sistem ng kumpanya. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ng ilang kliyente. At may balitang isa sa pinakamalaking kontrata ng kumpanya ang maaaring mawala. Sa loob ng conference room, muling nagtipo ng management team. Nakaupo sa gitna si Don Romel. Seryoso ang mukha abang nakatingin sa malaking screen na nagpapakita ng mga system errors. 2 linggo na lang ang ibinigay ng kliyente, malamig niyang sabi.
Kung hindi natin ito maayos, mawawala ang multi-million contract natin. Tahimik ang buong silid. Si Junmark ay pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Ngunit halata sa kanyang pawis na noo at kaba. Sir, patuloy po ang troubleshooting ng IT team. Sigurado po akong malapit na naming mahanap ang solusyon, sabi niya. Ngunit ang totoo, wala pa ring malinaw na direksyon ng kanilang paggawa. Samantala, sa labas ng conference room, nag-aayos si Michael ng mga gamit matapos ang meeting. Nakita niya ang mga papel na itinapon sa basurahan. Mga lumang report ng system failure. Tahimik niya itong kinuha at pagkatapos ay pinagmasdan. Mula sa likod, lumapit si Sam. Bro, parang hindi ka na tumitigil sa pagbabasa mo niyan ah, sabi niya. May pattern kasi, sabi naman ni Michael habang nakatitig sa papel. Napakunot ang noo ni Sam. Anong pattern? Ganito kasi yan. Paulit-ulit ang error kapag sabay-sabay ang access ng database at backup system, paliwanag ni Michael. Natigilan si Sam. Wait. Paano mo nalaman yan? Pati IT team hindi pa nila makita ang root cause. Saglit na natahimik si Michael bago sumagot. May mga detalye na hindi napapansin kapag masyadong nakatuon sa komplikadong solusyon. Hindi na nakaimik pa si Sam. Unti-unti niyang napapansin na may kakaibang lalim ang kaalaman ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, lalo pang naging masama ang mood ni Junmark. May natanggap siyang memo mula sa upper management na kung hindi mariresolba ang problema, maaaring may mawala ng posisyon. Samantala, habang abala ang lahat sa trabaho, bigla niyang tinawag si Michael. Hoy Michael, dalhin mo nga tong mga reports sa IT department at siguraduhin mong maayos ang pagkakaayos niya na. Opo sir, masusunod po, sagot ng binata. Habang papauwi si Michael sa IT department, napansin niyang nagkakagulo ang mga empleyado roon. Halos lahat ay nakatutok sa computer screen. Sir Victor, nag-crash na naman po ang backup server, sigaw ng isang staff. Napahawak sa ulo si Engineer Victor. Hindi na pwede to. Tahimik na inilapag ni Michael ang dokumento sa mesa. Ngunit bago siya umalis, hindi niya napigilang magsalita. Sir, pwede po ba akong magtanong? Napalingon ng buong IT team sa kanya. Bahagya namang napatigil si Engineer Victor. Ano yun? Nag-aalangan si Michael. Ngunit naglakas loob siya. Napansin ko po kasi, baka may conflict ang automatic backup schedule sa real-time data processing. Nagkatinginan ng mga IT staff. May ilan pang bahagyang natawa. Okay. Salamat sa suggestion Pero, mas komplikado pa dyan ang system. Sagot ng isang senior programmer. Napayuko si Michael. Pasensya na rin po. Ngunit si Engineer Victor ay napaisip. Sandali, ano nga ulit ang sinabi mo? Lumapit si Michael sa whiteboard at mahinang gumuhit ng simpleng flow diagram. Tahimik na nanood ang buong IT team habang ipinapakita niya kung papaanong nagkakaroon ng overlap ang dalawang proseso na nagdudulot ng system lag at data corruption. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga empleyado. Sir, parang may punto po siya, bulong ng isang analyst. Sinubukan nilang i-check ang logs base sa sinabi ni Michael. Makalipas ang ilang minuto, nanlaki ang mga mata ng IT staff. Tama siya. Dito nga nang kagaling ang conflict, sigaw ng isa. Napatingin silang lahat kay Michael. Ngunit agad siyang yumuko. Suggestion lang po. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan, biglang dumating si Junmark. Ano na naman ang kaguluhan dito ha? Galit niyang tanong. Sir,
May na-discover po kaming possible cause ng system error, sagot ni Engineer Victor. Talaga? Sino ang nakakita? Tanong niya. Napatingin ang lahat kay Michael. Bahagyang kumunot ang noo ni John Mark. Siya po, may halong panghamak niyang sabi. Lumapit siya kay Michael. Anong ginagawa mo dito ha? Di mo trabaho ang makialam sa IT system. Tahimik ang buong departamento. Sir, suggestion lang po ang binibigay ko. Mahinaong sagot ni Michael. Napangisi si John Mark. Makinig ka, Michael ha. Hindi porket marunong kang magbasa ng papel, eksperto ka na. Bumalik ka sa trabaho mo at magtimpla ka na lang ng kape. Napayuko si Sam na nasa pintuan at lihim na nanood. Ngunit bago pa umalis si Michael, nagsalita si Engineer Victor. Sir John Mark, sa totoo lang, malaking tulong po ang observation niya. Posibleng ito ang hinahanap nating lead. Natigilan si John Mark, halatang nainsulto siya. Kung gusto niyong pakinggan ang suggestion ng coffee boy, bahala kayo sa buhay niyo. Malamig niyang sabi bago lumabas ng silid. Tahimik ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, unti-unti nang nabubuksan ang pinto ng katotohanan patungkol sa kakayahan ni Michael. Hindi pa man ganap na nalulutas ang problema niya, nagsisimula nang makita ng ilang tao ang tunay niyang halaga. At sa mga susunod na araw, isang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng naganap sa IT department. Bagaman hindi pa tuluyang naaayos ang problema sa sistem ng kumpanya, malinaw na ang ideyang ibinahagi ni Michael ang naging pinakamalaking lead na nakuha ng IT team sa loob ng 3 buwan. Tahimik ang buong opisina, ngunit ramdam ang kakaibang pagbabago. May ilang empleyado ang nagsimulang tumingin kay Michael nang merong paghanga. May ilan namang nagtataka kung bakit nananatili pa rin siyang gumagawa ng simpleng gawain. Samantala, lalong naging iritable si John Mark. Sa kanyang opisina, paulit-ulit niyang binabasa ang report ng IT department kung saan malinaw na nakasaad ang pangalan ni Michael bilang source ng bagong discovery. Hindi pwede. Hindi ako papayag na siyang kilalanin dito. Galit niyang bulong. Sa kabilang banda, abala ang IT team sa pagsubok ng bagong system patch base. Sa analysis ni Michael, pinangunahan ito ni Engineer Victor. Kung gagana to, malaking bagay ito sa kumpanya, sabi niya. Habang abala ang lahat, nagkaroon ng emergency system crash isang gabi. Biglang bumagsak ang main server ng kumpanya habang may live data transfer mula sa isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Nagkagulo ang buong IT department. Sir, nawawala ang connection sa backup server, sabi ng isang staff. Kung hindi natin may babalik ang system sa loob ng 2 oras, mawawala ang buong database ng kliyente, dagdag ng isa. Agad na tinawagan ni Engineer Victor si John Mark. Sir, kailangan naming magpatawag ng emergency technical meeting. Ilang minuto lamang, nagtipon ng management team sa control room. Naroon si Don Romel, halatang tensyonado ang mukha. Anong nangyayari? Matigas niyang tanong. Sir, nagkaroon ng total system failure, sagot ni Engineer Victor. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Don Romel. Kung mawawala ang data ng kliyente, maaaring magsara ang kumpanya. Natahimik ang lahat. Sinubukan ng IT team ang lahat ng paraan, ngunit patuloy na lumalala ang sitwasyon. Habang nagkakagulo ang lahat, tahimik na nakatayo si Michael sa likod ng control room. Pinagmamasdan niya ang mga monitors habang mabilis ang pagtakbo ng mga code at error alerts. Napansin siya ni Sam. Bro, parang may niisip ka. Bulong niya. Hindi sumagot si Michael. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding konsentrasyon.
Lumapit si Engineer Victor kay June Mark. Sir, mukhang hindi sapat ang patch. Kailangan natin ng bagong approach. Napasigaw si June Mark. Gawin niyo ang trabaho niyo. Hindi ako tatanggap ng palusot. Sa sandaling iyon, naglakas loob si Sam. Sir, baka po pwedeng hayaan nating tumulong si Michael. Napalingon ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni June Mark. Anong sinabi mo? Sir, siya ang nakapansin ng error pattern dati. Paliwanag ni Sam. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga empleyado. Tahimik na lumapit si Michael. Sir, kung papayagan niyo, may nais po akong subukan. Napangisi si June Mark. Ikaw na naman? Ano ka ba? Hero ng kumpanya? Panlalait niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Don Romel. Hayaan natin siyang magsalita. Nagulat ang lahat. Lumapit si Michael sa main console. Tahimik niyang sinuri ang system habang nagsusulat ng mga code adjustments. Halos mapigil ang hininga ng lahat habang pinapanood siya. Makaraan ng ilang minuto, nagsalita si Michael. Sir, may hidden loop po ang backup system na nagdudulot ng chain crash. Kung babaguhin po natin ang synchronization protocol at lipat sa manual override, may posibilidad na maibalik po ang system. Nagkatinginan ng IT team. Sir, tama nga siya, mainang sabi ni Engineer Victor. Gawin mo, iho, utos ni Don Romel. Halos hindi makapaniwala si June Mark. Sir, delikado yan. Hindi siya official IT staff. Ngunit nanatiling matatag ang may-ari. Mas delikado ang wala tayong ginagawa. Tahimik na nag-type si Michael. Mabilis at eksakto ang kanyang kilos. Halos hindi siya kumukurap habang inaayos ang system. Lumipas ang ilang minuto na tila isang oras sa pakiramdam ng lahat. Biglang tumunog ang system alert. System recovery initiated. Unti-unting bumalik ang data sa screen. Nagsimulang gumaan muli ang servers. Nanlaki ang mata ng buong IT department. Sir, naibalik po niya ang system. Sigaw ng isang staff. Napaupo si Engineer Victor, hindi makapaniwala. Napatingin si Don Romel kay Michael na may halong paghanga sa kanyang mga mata. Samantala, si June Mark ay tila nawalan ng tinig. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Lumapit si Don Romel kay Michael. Michael, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Saglit na natahimik ang binata bago nagsalita. Sir, dati po akong system architect sa isang international tech firm. Umalis lang po ako upang maghanap ng mas tahimik na buhay at para matuto ulit mula sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si June Mark ay napaatras. Hindi niya kailanman inakala na ang taong palagi niyang ipinapahiya ay may ganitong antas ng kakayahan. Ngunit ang mas malaking katotohanan ay malapit ng mabunyag at ang desisyong gagawin ni Don Romel ang tuluyang magbabago sa kapalaran ng buong kumpanya. Matapos ang matagumpay na system recovery, nanatiling tahimik ang buong control room. Halos hindi pa rin makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ang binatang matagal na nilang nakikitang nagtitimpla ng kape at nag-aayos ng dokumento ang siyang nagligtas sa buong kumpanya mula sa posibleng pagbagsak. Si Don Romel ay dahan-dahang lumapit kay Michael habang ang lahat ng empleyado ay nakamasid. Michael, seryoso niyang tawag. Yes po sir, magalang na sagot ng binata. Hindi lang ang system ang iniligtas mo, kung hindi ang reputasyon ng ating kumpanya, pati na ang kabuhayan ng daan-daang empleyado. Tahimik lang si Michael, nakayuko lamang siya. Lumingon si Don Romel sa buong silid. Simula bukas, gusto kong personal kang makausap sa aking opisina. Nagkatinginan ng mga empleyado, halata ang excitement at curiosity. Samantala, si June Mark ay tila nawalan ng kulay. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Unti-unti siyang umatras at tahimik na lumabas ng control room. Kinabukasan,
Nagkaroon ng malaking meeting ang buong kumpanya. Lahat ng empleyado ay pinatawag sa main hall. Halos puno ang silid ng kaba at pananabik. Sa harap ng entablado, nakatayo si Don Romel kasama ang HR manager at ilang opisyal ng kumpanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Alam kong dumaan tayo sa matinding pagsubok nitong mga nakaraang buwan. Ngunit dahil sa dedikasyon ng ating empleyado, nalampasan natin ito. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit may isang taong dapat nating pasalamatan. Unti-unting tumingin ang lahat sa paligid. Michael Reyes, maaari ka bang umakyat dito? Tahimik na lumakad si Michael papunta sa entablado. Ramdam ang tensyon sa buong hall. Michael, pagpapatuloy ni Don Romel. Alam mo ba kung bakit? Bakit ka namin tinanggap sa kumpanyang ito? Bahagyang umiling ang binata. Ngumiti ang may-ari. Dahil ako mismo ang nag-request na i-hire ka. Nagulat ang buong hall. Nagbulungan ang mga empleyado. Sir? Nagtatakang tanong naman ni Michael. Matagal na kitang kilala. Nakita ko ang record mo sa international tech industry. Isa kang henyo sa system architecture. Ngunit nang malaman kong nag-resign ka at nag-apply bilang ordinaryong office staff, talaga namang nagtaka ako. Natahimik ang lahat. Kaya pinayagan kitang magsimula sa pinakamababang posisyon. Gusto kong makita kung paano kang makikitungo sa mga tao at kung paano kang haharap sa pagsubok. Hindi makapaniwala ang mga empleyado. Ngunit hindi ko inaasahan na aabot sa punto na pagmamalupitan ka ng sarili nating supervisor. Unti-unting lumingon si Don Romel sa direksyon ni Junmark na nakaupo sa harap. Nanginginig ang kamay. Junmark Alvarado, tumayo ka. Mabigat ang bawat hakbang habang tumatayo siya. Bilang head supervisor, tungkulin mong gabayan at suportahan ang iyong mga tauhan. Ngunit ginamit mo ang iyong posisyon upang manakot, manginsulto at maliitin ang kakayahan ng iba. Tahimik ang buong hall. Dahil dito, napagdesisyonan ng management na tanggalin ka sa iyong posisyon. Epektibo ka agad ngayon. Napahawak sa dibdib si Junmark. Halos mawalan siya ng lakas. Sir, pakiusap po. Isang pagkakataon lang. Nanginginig niyang sabi. Ngunit nanatiling matatag si Don Romel. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Unti-unting yumuko si Junmark habang tinatanggal ang kanyang ID. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang pagbagsak ng taong kinakatakutan nila. Pagkatapos, bumaling muli si Don Romel kay Michael. Michael, bilang pagkilala sa iyong talino, kababaang loob at dedikasyon, ikaw ang itinatalaga ko bilang bagong head supervisor at technical advisor ng kumpanya. Nagulantang ang buong hall. Bago sumabog ang malakas na palakpakan. Napalingon si Michael kay Sam na halos mapatalon sa tuwa. Ngunit nanatiling kalmado ang binata. Sir, handa po akong tanggapin ang responsibilidad. Basta po may papangako ko na ang bawat empleyado ay bibigyan ng respeto at pagkakataong maipakita ang kanilang kakayahan. Ngumiti si Don Romel. Yan ang leader na kailangan ng kumpanyang ito. Sa araw na yon, tuluyang nagbago ang kapalaran ni Michael. Mula sa taong minamaliit, siya ngayon ang hinahangaan at iginagalang ng lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Malaki na ang ipinagbago ng kumpanya ni Don Romel. Mas naging maayos ang sistema, mas naging magaan ang working environment, at mas tumaas ang tiwala ng mga kliyente. Si Michael, bilang bagong head supervisor at advisor, ay kilala na hindi lamang sa kanyang talino, kung hindi sa kanyang kababaang loob. Madalas siyang makita sa pantry na nakikipagkwentuhan sa mga empleyado
o tumutulong sa mga bagong hire na nahihirapan sa trabaho. Isang araw, may bagong empleyadong kinakabahan sa kanyang unang araw. Napansin ito ni Michael at siya mismo ang lumapit. "Relax ka lang, lahat tayo nagsisimula sa ibaba," nakangiti niyang sabi. Hindi napigilan ng mga empleyado ang paghanga sa kanya. Para sa kanila, siya ang naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Samantala si Sam ay na-promote bilang isang senior technical officer. Nanatili ang kanilang matibay na pagkakaibigan ni Michael. "Pre, sinong mag-aakalang magiging boss kita?" Paberong sabi ni Sam minsan. Ngunit natawa lamang si Michael. "Pagkaibigan pa rin tayo, no? Walang nagbago." Sa kabilang banda, si Junmark naman ay dumaan sa matinding pagsubok matapos siyang matanggal sa trabaho. Nahihirapan siyang makahanap ng bagong mapapasukan dahil sa kanyang reputasyon. Unti-unti niyang naranasan ang hirap na dati niyang ipinaparana sa iba. Isang maulan na hapon, naglakas loob siyang pumunta sa gusali ng dating kumpanya. Hindi upang magreklamo, kung hindi upang humingi ng tawad. Nagulat si Michael nang makita siya sa lobby. "Michael, maaari ba kitang makausap?" Mahina niyang sabi. Tahimik na tumango si Michael. Sa isang sulok ng lobby, nagsalita si Junmark. "Alam kong hindi ko na mababawi ang nagawa ko. Ngunit gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng pangmamaliit at pananakit na ginawa ko sa iyo." Tahimik si Michael habang nakikinig. "Minsan, kailangan munang maranasan ng tao ang pagbagsak para matutong magpakumbaba." Mahinawan niyang sagot. Napaluwa si Junmark. "Inaasahan kong balang araw, makakabangon ka ulit," dagdag ni Michael habang inihabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Junmark ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Habang papalayo siya sa gusali, dala niya ang isang mahalagang aral na ang posisyon at kapangyarihan ay panandalian lamang, ngunit ang respeto at kabutihan ay panghabang buhay. Samantala, mula sa bintana ng kanyang opisina, pinagmasdan ni Michael ang masiglang takbo ng kumpanya. Tahimik siyang ngumiti. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng talino, kung hindi ng tiyaga, kababaang loob, at paniniwala sa tamang oras. At sa bawat bagong empleyadong papasok sa kumpanya, sisiguraduhin niyang walang sino man ang mararamdamang maliit sila dahil sa kanyang pamumuno. Bawat isa ay bibigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag maliitin ang kakayahan ng isang tao base sa kanyang posisyon o panlabas na anyo. Ang tunay na talino at tagumpay ay lumalabas sa tamang oras, at ang kababaang loob ay tunay na sukatan ng pagiging dakilang leader.